sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Lito Jimenez, alas 4:11. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine. Isang mainit na hapon, Pilipinas. Ingat-ingat po sa heat stroke. Ako po si Dea Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules. 15 ng buwan ng Abril. Oh, it's swell day. Yehey! Samantala sa ating mga headlines, kalayaan ni Ramil Madriaga. Kapalit umano ng kanyang testimonya laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. The paper lay Ayon sa kanya abogadong si Attorney Panelo. next door. Pangulong BBM walang alam sa term sharing kay Vice President Sara Duterte. Termino tiniyak na tatapusin ayon sa Malacanang. At sabi rin ni Senator Amy Marcos, sinungaling itong si Madriaga, wala daw katotohanang may term sharing. Samantala, VP Sara Duterte hinamon naman ng Kamara na sagutin ng personal ang mga paratang ni Ramil Madriaga. Samantala, presyo ng petrolyo posibleng may rollback muli sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Panibagong peace negotiation sa pagitan ng Amerika at Iran. Pinaplantsa, inaayos naman at gaganapin ang peace of usapan sa bansang Pakistan. 2 buwang suspensyon ng VAT sa petrolyo hirit na pag-aralan ng economic managers ni Pangulong BBM. Mahigit na 2,400 ang PUB drivers. Tiniyak na bibigyan ng tig 5,000 pisong ayuda ngayong krisis sa langis. In the evening when the day Impeachment kay Vice President Sara Duterte pinaboran ng maraming Pinoy sa Okta Research Survey. National Security Advisor Eduardo Anyo nag-resign. Nagdesisyon na magretiro na lamang ayon sa Malacanang. makes me feel Rumaragas ang ambulansya, nakabangga ng 18 anyos na estudyante, patay sa Cebu City. Samantala, may libreng sakay naman ang MRT3 at LRT2 sa pagdiriwang ng Solo Parents Day. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inagapan na ng Malacanang na itakda ang 20 pesos kada litro ang rollback sa diesel epektibo kahapon. evening on a Sa panayam ng 2x2, inamin ni Energy Secretary Sharon Garin line of shine. na bago inanunsyo ni Paulong Marcos ang latest rollback, may mga impormasyon na 8 hanggang 10 piso lang bawat litro ang itinapyas sa presyo ng diesel. Sinabi ng kalim na batay sa calculation ng Department of Energy, hindi dapat bumaba sa 20 pesos bawat litro ang halaga ng diesel na mababa sa naunang pagtaya ng oil industry. Narito si Secretary Sharon Garin.
ang calculation, ang DOE kasi niyan, very, very mathematical yung niyan yung rollback or increase niya. Kinukuha yung averaging based on international trading, kung ano yung closing niya every day, na average yung 5 araw, 5 days. And then up and down siya. Kung nag-increase siya compared to last week na average, then mag-i-increase siya. So we do that week on week. Now, ang calculation ng DOE as of last week was 20 pesos ang rollback niya. Kaya nga, nag-float ng mga 10 pesos, 8 pesos. That was not correct. That's why it was announced na 20 talaga. Kasi ganun talaga yung presyo dapat Samantala, dapat sundin ng mga oil company ang inaanunsyong minimum rollback o maximum price hike sa petrolyo ng gobyerno ngayong umiiral ang National Energy Emergency. Ito ang sinabi sa DZRH News si Energy Secretary Sharon Garin kasabay ng kumpirmasyong nag-issue na ang ahensya ng kautusan para rito noong Lunes. Nakabatay niya ang ilalabas na minimum o maximum price sa kalkulasyon ng Department of Energy na nakadepende naman sa galaw ng presyuhan sa pandaigdigang merkado. Uy, good news! Posibleng masundan ang bawas presyo sa mga petroleum products sa susunod na linggo. Batay naman sa 2 araw na trading. Ayon naman kay Energy Undersecretary Sandy Sales, bagyang bumaba ang presyo ng global market. Sa kabila na anunsyong blockade sa Strait of Hormuz ni US President Donald Trump. Kapag magpatuloy niya ang ganitong market reaction, maaring mas magiging stable ang presyuhan o magkaroon pa ng rollback. Pero paalala ni Yusek Sales, may natitira pang 3 araw na trading sa world market na magdidikta sa price adjustment. Narito si Energy Undersecretary Sandy Sales. Of today, actually yung price for the 2 days, medyo bumaba pa rin ang MOPS. So even with yung pronouncement ni President Trump na nag-station siya ng mga barko de guerra nila dun sa opening ng Strait of Hormuz, apparently yung market is not pricing that in, na medyo bumaba pa yung map. So if this market reaction continues, potentially magkaroon tayo ng more stable price or baka magkaroon pa ng rollback. But of course, this is only 2 days pa lang for this week, no? So minomonitor natin. Samantala, ayaw maging kampante ng Department of Energy sa commitment ng Iran na payagan ng Pilipinas sa pag-aangkat ng langis sa pamamagitan ng Strait of Hormuz. Sa panayam ng programang 2x2, sinabi ni DOE Secretary Sharon Garin na bukod sa gitnang silangan, maaari namang mag-import sa South Korea, Japan at Russia ang oil companies. Ayon sa kalihim, mahirap pa sa ngayon na dumaan sa Strait of Hormuz. Pakinggan natin si Secretary Garin ng DOE. I think it's the risk na naninervyos yung mga oil companies natin or any other company would order there kahit safe passage ka. Kasi baka ng bomba, insurance pa, kaya transportation, expensive. Lucky enough, we have access. May ibang sources. Start na tayong kumausap lahat ng ambassadors, kinausap natin. Nag-explore na tayong ibang countries na rin. Samantala, maaring ituloy na Amerika at Iran ngayong linggo ang peace negotiation sa bansang Pakistan. Ito naman ang sinabi ni US President Donald Trump matapos mag-collapse ang usapan. Ito nakalipas na linggo dahilan upang magpataw ng blockade ang Amerika sa mga pantalan ng Iran. Sa isang panayam ng New York Post, ipinahiwatig ni Trump na maaari takda sa susunod 2 araw ang resumption ng negotiation. Dahil hindi humantong sa kasunduan ng pag-uusap sa Islamabad, Pakistan, nabahiran tuloy ng pagdududa ang resulta ng umiiral na 2 linggong ceasefire sa gitnang silangan. Kabilang sa mungkay ng US ang pagtatakda ng 20 taong suspension sa lahat ng nuclear activity sa Iran.
Hanggang ayon sa report, hanggang 3 taon na lamang ang maaring ikonsidera ng tiran sa nasabing proposal. Samantala, inaasahan na ang patuloy na mataas na bilang ng mga biyahero sa mga susunod na linggo sa kabila ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, nananatiling mataas ang travel volume kahit may mga aberya sa paliparan at flight schedules. Sa tala ng Bureau of Immigration, umabot sa 782,344 na pasahero ang naproseso sa lahat ng international ports of entry mula Marso 29 hanggang Abril 5, kung saan 371,243 ang arrivals at 391,101 ang departures. Naitala sa unang quarter ng 2026 ang kabuuang 4.2 million arrivals at 4.5 million departures, mas mataas kumpara sa kaparehong panahon noong nagdaang taon. Gayunman, bumaba sa humigit kumulang 80% ang travel papunta at mula sa mga bansa sa Middle East sa unang quarter ng taon. Mahigit 2,400 drivers ang tatanggap naman ng TIG. 5,000 piso mula sa DSWD sa panibagong payout para sa mga hindi nabigyan sa unang batch. Ayon kay Director J. Reyes de la Fuente ng Manila DSWD, ang payout ngayong araw ay para sa mga hinakuha noon at mga nadagdag ang pangalan sa listahan ng mga benepisaryo. Habang nilinaw naman ng DSWD na posible pa rin may hindi maisama sa listahan dahil duman pa mano ito sa validation, delisting at paglilinis ng kanilang mga records. Pero tiniyak nila na maaari pang magkaroon ng panibagong special payout para sa mga hindi pa makasama sa listahan sa pagkakataong ito. Sa iba pang balita, tiniyak ng Philippine National Police ang kaligtasan ng mga public utility vehicle driver na hindi lalahok sa ikinasang tigil pasada ng piston at iba pang grupo. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nag-deploy sila ng mga tauhan sa mga pangunahing lansangan para matiyak na hindi mahaharas ang mga tsuper. Anya, nirerespeto nila ang karapatang magsagawa ng pagkilos ng mga transport group, pero hindi umano nila hahayaan ang anumang uri ng karahasan. Sinabi ni Nartates na layunin din ng kanilang presensya na matiyak na payapa at maayos na maisasagawa ang mga kilos protesta. Sa anunsyo ng piston, tatagal hanggang Biyernes ang kanilang tigil pasada, kaugnay pa rin ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kalayaan. Pagpapalaya kay Ramil Madriaga ang kapalit umano ng kanyang pagbibigay ng testimonya In the evening on a Friday, laban kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. sun is shining through Ito naman ang sinabi ni Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., Legal Counsel ng Vice Presidente. Sinabi niya sa panayam ng damdaming bayan na walang katotohanan. Kathang isip at laway lamang ang puhunan ni Ramil Madriaga. Sinabi pa ni Atty. Panelo na walang ebidensya o katibayan si Madriaga sa mga paratang na ibinabato laban kay VP Sara at dating Pangulong Digong Duterte. Sinabi pa ni Atty. Panelo na may preba silang may ibang motibo si Madriaga sa pagtestigo sa pagdinig sa Kamara kahapon. At ito nga ay ang pagpapalaya kay Madriaga kapalit ng kanyang mga pahayag laban sa Vice Presidente. Sinabi pa niya na merong text message si Madriaga kay Lieutenant Colonel Dennis Nolasco, dating DepEd Security Officer ng Vice Presidente, para bumaliktad na rin para siya ay maging state witness at makalaya mula sa kulungan. Narito si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. Sabi sa text messages, Lieutenant Colonel Nolasco, bumaliktad ka na, sabihin mo na lang na
sa akin mo binigay yung confidential funds at ako na lang magpapaliwanag kung saan ko binigay, huwag kang mag-alala sa akin, makakalaya ako kasi magiging state witness ako. So yun po ang nagkukumpirma na kung ano ang motibo nito. At mind you sir, again, just to reiterate, nasa perjury complaint po yan. Meron pong record ang House Justice Committee niyan. So nakita nyo na po kung gaano ka moro-moro yung ginagawa nila dyan. Nagbubulag-bulagan sila doon sa katotohanan dyan sa House Justice Committee. Kaugnay ng balitang yan, iginiit ng Kamara na dapat sa hearing sa Kamara at hindi sa press release ang anumang pagtanggi ni Vice President Sara Duterte sa mga paratang ni Ramil Madriaga. Gayunman, nirerespeto ng House Justice Committee ang patuloy na pagtanggi ni VP Sara na dumalo ng personal sa impeachment proceedings. Bukas ang komite sa pagpunta ni VP Sara para ibigay ang kanyang panig at questionin ng lahat ng mga bintang sa kanya. Reaksyon ito ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, miyembro ng Justice Committee, ngayong umaalma si VP Sara sa lahat ng mga sinabi at ibinulgar ni Ramil Madriaga sa hearing ng komite. Ayon kay Ridon, gaya ng paulit-ulit na panawagan ng House Justice Committee sa Vice-Presidente, pumunta sa hearing at huwag sagutin ang mga alegasyon sa pamamagitan ng press release. Kung dadalo sa impeachment proceedings, mas maipaliliwanag umano ang maraming alegasyon kabilang ang umano'y kahinaan nito sa law school at umiral ang impluensya para makapasa lang sa bar exam. Walang term sharing agreement ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte Carpio. Ito ang sagot ng Malacanang kasunod ng sinabi ni Ramil Madriaga sa hearing ng House Committee on Justice kahapon sa impeachment laban kay VP Sara. Ayon kay Undersecretary Claire Castro ng Malacanang, walang personal knowledge ang Paulo sa nasabing usapin. Sinabi ni Castro na hindi mangangampanya ang Pangulo para ibigay ang posisyon na kahit kanino. Kasabay nito, itiniyak ng opisyal na tuloy ang trabaho ng Pangulong Marcos at tatapusin ang kanyang termino hanggang 2028. Narito si Yusek Claire Castro. Ang Pangulo po, hindi po yan mga ngampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Ang sabi po natin, nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan at tatapusin ang termino. Itinanggi ng legal counsel ng nagpakilalang bagman na si Ramil Madriaga na may nakukuha silang suporta mula sa administrasyon upang tumestigo laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Attorney Raymond Palad na wala silang anumang koneksyon sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Anya, nag-aabono pa sila at may mga ari-ariang isinanla upang may pangtustos. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Financially or otherwise? Ang nakausap ko lang na politiko, which is inamin naman yan, si Congresswoman De Lima, noong December 8, nagkaharap kami. Tapos yung visit ni former Senator Reales sa January 23, hindi pa nga ako nakaharap noon. Hinayaan ko si former Senator Trillanes na interviewin alone si Madriaga. Present lang ako nung visit ni Congresswoman De Lima. Sa administrasyon, wala ho tayong connect dyan. Maggastos ho ito nangyayarin to. Minsan nag-aabono pa nga, di ba? So, nakakapagod din may dumadalaw ka sa jail. Samantala, kumpiyansa umano ang abogado na totoo ang testimonya ng kanyang kliyente dahil consistent umano ito. Naritong muli ang abogado ni Madriagang si Attorney Palad. First two meetings, medyo mababaw pa yon. Yung mga kwento niya, we have to check outside. Every time may babanggit siyang pangalan, meron din naman tayong mga kaibigan, matagal na tayo sa practice. So we have to check yung mga sinasabi niya, yung pinuntahan niya, yung mga nakilala niyang tao. Tinatawagan ko yun. So syempre, after some time, doon mo makukonvince pag nag-uusap kayo harapan, makikita mo tuloy-tuloy eh. Hindi siya nagkakamali sa kwento niya. Every other day, dadalawin mo, hindi nagbabago yung kwento eh. So
Babalikan natin ang ilang pang mga balita. Abay, Senator Amy Marcos, hinamon ang kanyang ading Pangulong Marcos na itama ang mga kasinungalingan ni Ramil Madriaga. Sinabi ni Amy na walang katotohanan ang sinasabing term sharing. Samantala Malacanang, sinabing dapat malaman ang katotohanan sa mga isiniwalat ni Ramil Madriaga. Samantala, suspension na excise tax sa gasolina at diesel. Mayayaman lang daw umano ang makikinabang. Sino may sabi niyan? Samantala, National Security Advisor Eduardo Año nag-resign. Nagdesisyong mag-retire na lamang ayon sa palasyo. At rumaragas ang ambulansya. Pambihira nakabangga ng 18 anyos na estudyante sa Cebu City. Patay! Di ba sinakay sa ambulansya at dinala sa ospital? Hindi na umubralakan. Oo nga. Ang detalye pa na balita niya sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Oy, Kuyang Larry Francisco, aloha. Oras, alas 4:32. Oras, Miss Thea. Ganap ng alas 4:40. Standby sa ating mga reports. Standby Leta Narciso. Standby Raymond at pa. Standby man ang Milky Rigunan. Aba, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hinamon ng kanyang manang. Hinamon ni manang Senator Amy Marcos na itama ang makasinungalingan di umano ni Ramil Madriaga. Sinabi niyang sinungaling si Ramil Madriaga, wala daw term sharing ni Pangulong Bonget at VP Sara. Alamin natin ang detalye mula kay Aris number 28, Raymond at Paz. Please come in, Raymond. Mayor, hinamon ni Senador Amy Marcos ang kanyang nakababatang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos na magsalita ito hinggil sa mga umano'y kasinungalingan ni Ramil Madriaga. Ayon kay Marcos, magkasama sila nung panahon na nakikipag o nangyayari ang mga pag-uusap tungo sa 2022 election. Sabi ng senador, kung walang kinalaman ng Pangulo sa nangyayaring paninira kay Vice President Sara Duterte, ay dapat lang ito magsalita. Hindi niya dapat hayaan ng mga politiko na gumagamit sa mga kasinungalingan ni Madriaga. Sa Kamara de Representantes, inilahad ni Madriaga na may napagkasunduan o manong term sharing sa pagitan ng mga Marcos at Duterte. Ngayon nag-iingay ang mga Duterte ay dahil hindi tinupad ang nasabing kasunduan na itinatanggi naman ni Senador Amy Marcos. Narito si Senador Amy. Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka, magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Si Senador Amy Marcos, ito si RH Fuente, hoy magtataas para sa DCR, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Walang reaksyon si Senator Amy dun sa sinabi ni Attorney Paulo Panelo Jr. Na ang pag-testify daw ni Ramil Madriaga laban kay VP Sara ay ang kapalit ay freedom. Kalayaan! Kalayaan. Walang ganun, Mayor, na pag-uusap o pinag-uusapan namin kanina dahil ang kanyang concentration lamang ay doon sa testimonya nitong o pananalita nitong si Madriaga. Okay, at sinabing sinungaling si Madriaga. Yun lang ang pagkakasabi niya ngayon na may sinungaling daw itong si Madriaga. Ayan. Okay, so yun lang yung press conference kanina umaga.
medyo marami ang hindi nagustuhan dahil manapos ng banatan si Madriaga, ako nga mismo, tinanong ko, sabi ko, paano itatanggi ni VP Sara na hindi niya kilala yung mama, at daming mga ebidensya ng larawan at mga video na nagpapakita nga kasama siya sa inner circle ng Vice President. Wala daw siyang alam sa mga ganun. Pag ganun mga tanong na mayor, wala na daw siyang alam. Basta ang alam niya, sinungaling si Madriaga dahil hindi totoo dahil bigla nagkaroon ng time sharing sa pagitan ng dalawang kampo noong panahon na nagkakaroon pa ng negosasyon kung sino ang tatakbong presidente at kung sino ang tatakbong vice presidente. Ayan, sabagay, tama lang naman. Kung ano yung meron lang namang siyang personal knowledge, doon siya dapat magsalita. Ayan. Okay nga, Rod. Yun yung tinatanggit niya. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Balik sa inyo, Mayor at Ms. Dea. At sa Malacanang Ito naman, na. Miss Thea, anong Dumako sabi? na tayo sa Malacanang, Lakay. Sinabing dapat malaman ang katotohanan sa mga isiniwalat ni Ramil Madriaga. I-detail mong balitang yan. RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Miss Thea Lakay, naniniwala ang Malacanang na wala pang makapagsasabi sa ngayon kung ano ang katotohanan at ano ang kasinungalingan sa mga isiniwalat ng self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Tugon ito ni Palace Press Officer Pierre Castro sa apela ni Senator Amy Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos na itama ang anay mga kasinungalingan ni Madriaga, partikular ang tungkol sa umano'y term sharing dahil alam daw ng presidente ang katotohanan. Balik naman ni Castro sa Senadora, ano ba ang alam nito sa katotohanan? Igibit ito na mainam na marinig ang mga sasabihin ng sinumang testigo. Pakinggan natin si Yute Castro. Ano po ba ang kaalaman ni Senator Amy Marcos sa katotohanan? Hindi po ba dapat lumabas talaga ang katotohanan at madinig natin kung anong dapat sabihin ng sinumang witness? So wala makakapaghusga ngayon ang kung ano ang katotohanan at kung anong sinungalingan. Sa mga kumukwestiyon sa kredibilidad at pagkatao ni Madriaga, sinabi ni Castro na bilang trial lawyer, ang tinitingnan sa isang testigo ay ang kanyang nalalaman. Ito si Leth Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Leth. Sa nakita natin may totoo at may kasinungalingan. Aglalaok na. Oo, halo-halo na. Ha? Filter mo na lang. Oo. Kaya tama lang na mailahad ang panig ng bawat kampo. Ayan. At bahala na ang taong bayan na mag-adisyon. Humatol kung alin ang tama at yan ay malalaman din natin sa impeachment trial sa Senado. Samantala, suspension naman ng excise tax sa gasolina at diesel. Mayayaman lang daw ang makikinabang. Di naman yata. Ba't mga maya? Siguro talaga makinabang sila. Ayan. Pero malaking bagay din ito sa ating mga ordinaryong mga mamamayan. Aris number 12, Manang Milky Rigunan, sino may sabi niyan? Milky. Lakay at Thea, sa ngayon hindi sinama nga ang gasolina at diesel sa suspension ng excise tax dahil mayayaman lang daw ang makikinabang. Ito ang paliwanag ni Finance Undersecretary Carlo Adriano, miyembro ng Development Budget Coordination Committee sa pagpapatuloy ng hearing ng DECA Tri-Committee on Legislative Energy Action Development o Lead Council ng Kamara. Ayon kay Adriano, ibinasa ang hakbang sa resulta ng 2023 Family Income and Expenditure Survey at datos mula naman sa Department of Energy. Sa 1 to 10 decile o antas ng populasyon, 1 ang pinakamahirap at 8 to 10 ang mayayaman, kung saan 50% sama ito ang malaki daw ang konsumo sa gasolina at diesel. Narito ang paliwanag ni Finance Undersecretary Carlo Adriano. Survey, the household are divided into 10 deciles. So the first decile is the poorest of the poor, yun po yung pinaka-poorest, and the 10th decile, yun po yung pinaka-mayayaman. So ang sinasabi ko po, when I say 8th to 10th decile, ito na po yung considered as one of the richest in terms of family household income, at ang kanila pong shares to total consumption for gasoline is almost at 50%.
So when you remove the excise tax on gasoline, and in the case for diesel, na 85% po yung share ng 3 richest decile na yon, ang pinakamay kinabang po nito is actually those 3 richest decile. So yun po yung rationale ng recommendation ng DBCC, and that's why in the recommendation of the DBCC, we added that fuel discounts on 10 peso per liter for the transport sector or for the public utility vehicle, for the public utility transport. Pambawi naman Lakayatea, sinabi ni Adriano, naglaan ang gobyerno ng 10 pesos na fuel discount para sa transport sector. Paliwanag ni Adriano, 10 pesos ang fuel discount kumpara kung sususpindihin daw excise tax na abot lamang sa 6 pesos. Narito muli si Finance Undersecretary Carlo Adriano. At the same time, I would like to note that, again, ang diesel po na excise is only 6 pesos per liter. Ang binibigay po naming discount, ang napag-decidean right now, is already at 10 pesos per liter. So the discount right now is greater than when we suspend the excise tax on diesel, which is only at 6 pesos per liter. Payag ni Finance Undersecretary Carlo Adriano. Ako si Milky, Milky, nagulat. Yes, Lakay. Meron na bang reaksyon ang mga members ng Justice Committee, lalo na kay Congresswoman Jervil Luistro, sa pahayag ng kampo ni VP Sara na ito'y mga katang-isip lamang at mabigat yung sinabi ni Attorney Panelo na ang kapalit daw ng testimonya ni Madriaga ay freedom, kalayaan, ex-deal. Ex-deal. Oo, ang dami. Ang sabi naman Lakay ng ATDEA, ng mga miyembro ng Justice Committee, kung meron mang paliwanag itong si Vice President Sara Duterte at mukhang tinamaan sa maging testimonya daw nitong si Ramil Madriaga, ay magpaliwanag siya sa impeachment proceedings at welcome siya anytime sa pagdinig ng House Justice Committee. Palit daw na mag-press release at paliwanag yung kanyang school records, mas maganda na ipaliwanag niya sa hearing ng komite. Okay nga Rod, abangan natin, suriin natin mabuti ang sinasabi ng magkabilang panig. Masisilayan kaya ang VP dyan. Oo. Pero naman tayo nga kumbaga ay tignan din natin yung mga pagdinig at tapos posisyon na magkabilang panig. Mula sa Kamara, ako si Milky Reguna nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, tama ng Milky. Maiinit ang ating mga balita, mga isyu ngayon. Sa iba pang balita, Lakay, iminungkahi ni Marikina Representative at House Ways and Means Committee Miro Kimbo na pag-aralan ng mga economic manager ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsuspindi sa pagpapataw ng VAT sa mga produktong petrolyo sa loob ng 2 buwan. Ito ay para maibsan ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa epekto ng oil price crisis. Ayon kay Kimbo, magsisilbi itong breathing space para sa mga consumer kahit pansamantala lamang habang humahanap pa ng pangmatagalang solusyon ng gobyerno sa krisis. Paliwanag ni Kimbo, ang mawawalang revenue ng gobyerno ay ma-offset sa kinita ng pamahalaan sa first quarter ng taon. Dagdag pa ni Kimbo, kapag nakuha na ang threshold sa koleksyon ng VAT, pwedeng ikonsidera ang suspensyon nito dahil may windfall profit naman ang pamahalaan. Samantala, tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang resignation ni National Security Advisor Eduardo Anyo. Sa press briefing sa Malacanang, kinumpirma ni Yusek Claire Castro na nagdesisyon na si Secretary Anyo na mag-retire sa serbisyo. Pinasalamatan naman ng Malacanang ang kalihim para sa kanyang dedikasyon at tapat na paglilingkod sa mga Pilipino. Narito si Yusek Castro. Secretary Anyo has decided to retire from public service after decades of continuous service in government and the military. We thank Secretary Anyo for his dedicated and distinguished service to the Filipino people. As National Security Advisor, he played a key role in strengthening our national security framework, advancing our counterterrorism and internal security efforts, and ensuring close coordination across the security sector during a period of evolving regional and global challenges.
Sa kanyang pahayag, sinabi naman ni Secretary Anyo na epektibo ang kanyang retirement bilang National Security Advisor at Director General ng National Security Council. Effective bukas, April 16. Ayon kay Anyo, nagdesisyon siyang mag-retire dahil kailangan niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang kalusugan. Papalitan si Anyo ni dating AFP Chief of Staff General Eduardo Oban na may malawak ding karanasan sa military operations, defense planning at national security. Sa iba pang balita, personal na pinuntahan ni Interior Secretary John Vic Remulla ang construction worker sa Mandaluyong City na hinuli dahil sa hindi pagsuot ng damit pangtaas. Humingi ng sorry si Remulla at inaming hindi malinaw ang mga patakaran para sa implementasyon ng Safer Cities Initiative. Nag-viral ang insidente online matapos hulihin ang construction worker na si Johnny Langkino at pagmultahin noong siya ay naghahalo ng semento sa labas ng kanilang bahay ng naka-topless. Ayon sa kanyang asawa, hindi sila tutol sa polisiya pero dapat ay magbigay muna ng warning ang mga otoridad. Ibinalik naman ni Remulla ang 500 pisong ibinayad na multa ni Langkino at nagpaabot pa ng tulong pinansyal para sa pagsasaayos ng sahig ng kanilang bahay. Samantala, babala po sa mga may mga bahay bakasyonan na Miss Teya, ha? Why? Wala ako na niyan. walang tao sa kanilang mga bahay. Dahil kaninang madaling araw po mabigan isang exclusive subdivision sa may Laguna. Ang pinasok ng mga magnanakaw at alam mo kung saan sila dumaan? Saan? Sa manhole. Oh, iba na ngayon. Kakaiba ito mga kuya, mga ateng, ha? Ayan. Abay, batay sa report ng mga security guard ng Riverbend Village sa Eton City sa may Santa Rosa, Laguna. 5 bahay ang pinasok doon, Miss Teya. Wow, tinuhog, ha? Yes. Not just 1 but 5 lakay. 5 bahay. At ayon sa report, ang maninakaw ay mga mamahaling mga relos at makagamitan sa mga bahay. At dito ay napag-alaman na sa manhole dumaan ang mga suspect. Batay sa isinare sa ating nakuhang CCTV video sa isang bahay na pinasok ng dalawang mga teenager ito, Miss Teya, ha? Kawatan lakay. Kawatan, naka-shorts at nakahubad pareho. Minor de edad ba lakay? Mukhang minor de edad, ha? Ayan, sila po ay nakuha na ng video habang sila ay paikot-ikot sa sala na isang bahay na pinasok na kanilang pinagnakawan dyan sa may Riverbend Village, Eton City, Santa Rosa, Laguna. At ang village na ito, ang Eton Village o Eton City, yan ay pag-aari ni business tycoon Lucio Tan. Grabe, ha? Lakay. Ayan, nasa hirap ng buhay ngayon. Ayan, dami ng dumadami ang krimen na naman ngayon. Nakawan. Yung sa ambulansya naman. Ito na nga lakay, patay ang isang 18 anyos na college student habang kritikal. Ang isa pa matapos masalpok ng ambulansya sa Cebu City. Ang dalawang biktima ay magkaangkas sa motorsiklo nang mangyari ang aksidente sa Archbishop Reyes Avenue flyover sa Barangay Luz. Ayon sa inisyal na impormasyon, tumawid ng kabilang linya ang ambulansya para mag-counterflow, subalit nabangga nito ang motorsiklo. Dahil sa lakas ng impakto, milapon ang dalawang biktima at agad napuruhan ang isa habang ang isa ay isinugod sa ospital. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng ambulansya na napag-alamang service ng Barangay Apaz Emergency Response Team. Samantala, balita mula sa abroad, Amerika patuloy pa rin ang pagharang ng US Navy sa Strait of Hormuz matapos ang unang rounds ng peace talks na nabigo. Alamin natin detalye mula kay James Galange. James, anong sabi ni Taco? Ayan, Taco. Ayan, Trump always chicken out. Ayan.
Kala ko taco, burrito, taco. Alam, pagkain ha. James, please come in. Gulf, kasunod ng walang napagkasundo ang peace deal sa pagitan nila ng Iran. Matatandang ito ang pagbabanta ni US President Donald Trump itong weekend, kung kaya't inaasang mararamdaman muli ng iba't ibang mga bansa ang epekto nito sa kanilang mga produktong petrolyo. Giit naman ng Iran, hindi sila matitinig sa naturang hakbang ni Trump. Sa halip ay nagbanta pa ito na maaaring malagay sa panganib ang mga daungan sa Gulf kung magpapatuloy ang paghihigpit ng Amerika. Samantala, patuloy naman ang pamamagitan ng Pakistan sa pagitan ng US at Iran, kung saan kasalukuyang isinasaayos na ang inaasahang ikalawang rounds ng peace talks. Habang nalalapit na rin ang pagtatapos ng napagkasundang 2 linggong ceasefire, ipinatupad kasunod ang ultimatum ni Trump sa Tehran. At sa kaugnay na balita, bunga rin na nangyayaring tensyon sa gitnang silangan ay ang hidwaan naman ni US President Donald Trump at Pope Leo XIV kung saan isang AI-generated image ang ipinost ng Pangulo. Bagamat agad ding binurang naturang post, umani pa rin ito ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizen at religious leaders na nagsasabing may tuturing itong isang uri ng kalapastanganan o blasphemous act laban sa pangalan ng Diyos. Ngunit ang tanungin ng Pangulo ukol dito, sinabi niyang hindi naman ito kagusto maging katulad o kaimahe ni Jesus, bagkus gusto lamang niya maging itsurang doktor na nagpapagaling sa mga tao. I did post it and I thought it was me as a doctor and had to do with Red Cross as a Red Cross worker there, which we support, and only the fake news could come up with that one. So I just heard about it, and I said, "How did they come up with that?" It's supposed to be me as a doctor making people better, and I do make people better. I make people a lot better. Ito si James Galagi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang demonyo ng White House, ayan. Nakailangan atang bendisyonan na to. Dapat ilulub ito sa holy Ilublob water. na. Hindi na wiwisikan, ilulublob. Okay. Ayan, ito ang bagong demonyo ng buong mundo. Dahil sa kanya pumahabigan nagulo. Ayan, ang buong mundo, ang dami naghihirap at ang dami pang nangangamatay kasama ng mga inosente, mga bata, mga matatanda. Ito dapat ini-impeach Ayan, asan mga Amerikano? Ayan. Buang ang presidente ng Amerika. Sports, Miss Thea. Alex Ayala nalaglag sa Porsche Tennis Grand Prix matapos matalo kay Phil Canadian Leylah Fernandez. Idetalye mo balita, Millie Borja. Natapos agad ang kampanya ni Alex Ayala sa Porsche Tennis Grand Prix matapos siyang talunin ni world number 25 at Filipino-Canadian na si Leylah Fernandez sa straight sets with 6-1, 6-4 score sa opening round sa Germany. Mabilis na kontrolado ni Fernandez ang unang set matapos agad makuha ang 4-0 na abante. Nahirapan si Ayala sa matinding pressure sa kanyang second serve at sa matatalim na anggulo ng palo ng Filipino-Canadian dahilan upang makuha nito ang unang set at 6-1. Sa ikalawang set, nagpakita ng laban si Ayala at nakapuntos pa ng ilang aces upang makadikit sa 3-2. Gayunman, muling nakalamang si Fernandez with 5-2 bago sinubukang humabol ni Ayala sa 5-4 matapos makasagip ng 2 match points. Sa huli na isara ni Fernandez ang laban sa ikatlong match point upang tuluyang makausad sa susunod na round. Matapos ang laban, sinabi ni Fernandez na parang playing a mirror ang laban nila ni Ayala dahil magkahuwig umano ang kanilang estilo ng laro. Ayon pa kay Fernandez, matagal niya nang napansin ang bilis ng laro ni Ayala noong napanood niya ito sa Rafa Nadal Academy. Sa kabila ng pagkatalo, muling ipinakita ni Ayala ang kanyang tapang laban sa mas mataas na ranggong kalaban sa WTA Tour. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tsaka Millie magkahawig pa si may hawig. Hawigan Itong sila. si Leylah Hernandez at Alex Ayala. Parehong Pinay, naglaban. Yun. Showbiz, Miss Thea. Aura Briguela na ospital dahil sa acute gastroenteritis. Idetalye mo balitang yan, Angelica Cosme. Na-ospital ang komedyanteng si Aura Briguela. Sa pamamagitan ng Instagram story, ibinahagi nitong na-diagnose siyang may acute gastroenteritis with mild to moderate dehydration. Kwento pa ng komedyante, dahil mag-isa lang sa tinitirahang kondo, siya na mismo ang nagdala sa sarili sa ospital matapos ang matinding pananakit ng tiyan at walang tigil na pagsusuka. Mabuti na lang anyay nakasunod din daw agad ang kaniyang mama. Sa palagay ni Aura, nakuha ang sakit dahil ilang araw na raw siyang walang maayos na kain at kulang sa pag-inom ng tubig.
Sa kabila naman ng nangyari, laking pasalamat ng komedyante na normal ang resulta ng mga isinagawang test sa kanya at kailangan lang daw ipagpatuloy ang pagpapahinga, sundin ang mga niresetang gamot at tamang pagkain. Samantala, bumuwelta naman ito sa mga netizen na nagkomento ng hindi maganda tungkol sa kanyang pagkakasakit. Mga gunita na noon lang nakaraang buwan, sinelebrate ni Aura ang kanyang 22nd birthday. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Angelica Cosme. At bago tayo magpaalam, Miss Thea, ayan, ito nga pala report ng ating business correspondent. Magkano lakay? Mr. Michael is my guy. Naku, medyo sumadsad na naman ang halaga ng piso, ha? Nagsara po ang trading sa palitan ng piso laban sa dolyar. 60 pesos and 11 centavos per dollar. Kahapon ay 59.87 na. Ayan. Tumaas ulit. Kaya batiin na lang natin happy birthday. Ayan. Happy birthday! Si ating Marlene Caballero, ating happy birthday. At si Kuya Francisco Tapay, ayan, ng Alamino sa Laguna, 93 years old na siya. Wow. Binabati ni Mr. Edwin Ernie, ayan, na magbibigyan na ng 3 Emperador Junior, aba, sa kanyang birthday. At Mr. Chris Laksa, happy birthday, at Antonio Palapag. At pinapalam din natin sa mga kakilala kaibigan ng ating mga kasamahan, Ramil Tisoy Oliveros, na ang dating reporter ng DCWB na si Eileen Incha Ibay ay sinundo na po ni Lord. Dahil sa sakit na cancer. Siya ay nakaburo ngayon sa Golden Haven, Las Piñas. At handa na po ang viewing para sa mga kasama natin sa hanap buhay. At ang last day po ay ang libing ay April 18, araw ng Sabado. Our condolences sa pamilya ni Eileen Incha Ibay. Alam ko inihingi pa natin ng tulong ito sa Miss Thea, sa PCSO. Ayan. Maraming salamat, PCSO Chairman Judge Felix Reyes. Samantala, yan na nga ang kabuhan nating mga balitaan. Ayan, sabi ni, gusto mo magpalamig-lamig, ha? Ayan. Saan yan, lakay? Oo, dyan sa, birthday din nga pala ni Attorney Amabel Laksama. Ayan, Laksama, di ba Laksama na ito, Kuya James Brillantes, ha? Attorney Amabel Laksama, Africa ng Supreme Court, at DPWH Undersecretary General Charles Kalima Jr. ba? Happy birthday po. Alaba tayo dyan. At buti ka pa, Ramil Tusoy Oliveros, ha? Ayan. Nasa last hole na raw siya. Ayan. Ay, wow. Pumapalo pa rin kahit tinikang araw. Oo, sa Wakbak Golf and Country Club. Ayan. Huwag kang magtitipid, Tisoy, ha? Ayan, kumuha ka ng umbrella girl para makatulong ka naman. Ayan. At para iwas sa heat stroke, ha? Uminom na maraming tubig. Yun. Ayan, gandang hapon. Ayan. Si Justice Danton Becer, ay Kuyang Justice, magandang hapon. Pero sabi ni Romel Cabanela, ayan, lakay, welcome kayo sa Cabanela's Place Resort para magbantay at para safe mga guest ko. Ganon. Ikaw ang magbabantay. Ayan, kailan yan? Tagal naman. At ayan po, mahabian na kabuhan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Carpuz. Susunod na, mga balansyadong balita. Henry Uri at Miss Kay, Karen Oyong. Bye-bye. Ikaw. Bye na, lakay. Bye ka na. Oy, mga brethren, ha? Ayan, malapit na. 9 days na lang at election na natin. Ha? Ang ating annual communication sa Tagaytay City. Oras, eksakto.
Anong oras, Miss Thea? Alas 5:08. Summer breeze makes me